dyan. Andito po tayo kay Brother Yusuf. Meron po siyang mensahe para sa atin, lalo na po sa mga kababayan natin, mga pagdawal natin na mga Christian, kung paano po magkaroon ng knowledge about Islam. Ayan. Isa po si Sir, ating Christian, na ngayon po ay isa na pong nagtuturo tungkol sa Islam. At ito po ang kanyang pangalan, si Sir Ricardo D. Bautista. Nagabagyo po siya, mga ka-FW. Pakinggan po natin ang kanyang gustong i-share. At para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po doon sa nagbabalak at sana invite natin para makapakinig ng pag-aaral about sa Islam. Okay, magandang hapon, sir. Magandang hapon, brother. Salamat sa pag-imbita sa akin sa iyong vlog. Salamat din sa pagkikibahagi din sa programa ng kanina. So, dito po ako po si Brother Yusuf, mas kilala ako sa pangalan, tawag na Brother Yusuf Bautista. Dito po ako sa Jubail Dawa Guidance Center na ngayon ay kilala sa Jubail Dawa Association. Kaya ako po isa sa mga nagpapalaganap, nagpapaliwanag at nag-aanyaya sa mga tao tungkol sa pananampalatayang Islam. At ako din po ay isa sa mga masugid na servant o alagad ng ating pamahalaan ng Polo Office under the Philippine Embassy, na isa sa aming programa dito ay ang magbigay ng payo at counseling sa mga kababayan natin na dumadanas ng mga pagsubok pagdating sa kanilang mga trabaho, kontrata o kanilang mga pinapasukan. So ito yung isa sa aming serbisyo na sa Filipino section na hanggang sa ngayon ay patuloy po kami na tumutulong. Wala hong pinag-uusapang reliyon at anuman basihan. Kahit anong sekta po pwede. Kahit anong sekta. Sa kanila rin na gaya sinabi mo na naghahanap ng kaalaman tungkol sa Islam, ito ang lugar, ang Dawa Islamic Center na pwede naman tunguhan upang magtanong at magkaroon ng kaalaman tungkol sa pananampalatayang Islam. So, isa rin sa aming programa dito, tuwing Biyernes, sa ganitong oras ng hapon, ay nagbibigay kami ng mga palaro at kasiyahan, hindi lamang sa mga kababayang Pilipino na napapasya dito sa bayan, maging sa ibang lahi at anumang klaseng mga tao o mga empleyado o mga trabador upang maibsan ng kanilang mga kalungkutan sa kampo, sa kanilang pagkakahirapan sa trabaho, sa pamamagitan ng mga programa at palaro na ibinibigay namin. At mayroong kaukulang mga premyo, kahit ito ay maliit, pero hindi nila matutumbasan yung kasiyahan na kanilang nakamit. Napapalakas ang tawa ko kanina eh. At yun ang gusto namin, yung mapalitan yung kirot sa sakit ng mga tao, ng ngiti, na kasiyahan sa mga palaro na hinahanda namin sa kanila, iba-ibang mga palaro sa bawat linggo na advance sa bawat Biyernes na programa. So yun din po ang aming paanyaya sa ating mga kababayan na ulitin namin na ang aming tukurin ay iparting lanong namin ang mensahe. Okay, dahil isa sa katuruan sa Islam, la ikraha fid din, there's no compulsion in religion. Kasi naniniwala kami na ang pagiging Muslim ng isang tao ay ayon lamang una sa pagpili ng ating tagapaglikha. At ito ang pananampalatayang Islam ay nagtuturo na ang tao ay kumilala lamang at sumamba lamang sa kanyang tagapaglikha. At ito ang reliyon na inangkin at isinabuhay ng mga propeta. At bilang isang dating Kristiyano, isa sa mga nakaka-imbita anyaya sa amin dito ay ang makilala ninyo at matunghayan ninyo kung sino ang dalawang dakilang tao sa inyong pananampalataya na sila'y aming dinadakila sa Islam. Ang tinutukoy ko po ay si Birheng Maria, ang ina ni Yesu Cristo. At ang ikalawa ay si Yesu Cristo mismo. Kaya sa pananampalatayang Islam, pag ito ay inyong tinanggap at niyakan, ay hindi kayo lumayo sa katuruan ni Yesu Cristo. Lalo siyang makikilala dahil maraming mga katuruan at kaalaman sa pananampalatayang Islam na maaring ligit sa inyong kaalaman tungkol kay Yesu Cristo. Dahil unang-una,
ang aming pinagmumulan ng aming kaalaman ay mula sa mga salita ng Diyos, ang tinatawag namin ang huling kapahayagan ang banal na Quran, at ang ikalawa ay ang mga kapahayagan ng huling propeta, siya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na tumanggap ng kapahayagan o tinatawag na ang banal na Quran. Yun. So mga kababayan, ngayon po napakinggan natin si Brad Yusuf. Ngayon po, sasamantalahin ko na po pagkakataon na makapagtanong din kasi medyo may gulo rin sa isip ko. Gusto ko na rin linawin ngayon kaharap natin si Brad Yusuf yung aking katanungan para mapakinggan din po ninyo kung doon sa mga gustong malaman yung totoo, kasi nabanggit ni Brother Yusuf ang ating Panginoong Jesus. May tanong pa ako sa kanya. Yan. Ngayon po, brother, siyempre, bago rin din po ako, gusto kong malinawan. Yung karoon din na aking mga katulad ko na Christian, ano po, kasi paniniwala po namin, si Kristo po ay tao. Ngayon gusto kong linawin kung ano po talagang kalagayan sa Islam, yung tungkol sa ating Panginoon sa Kristo. Sa unang-una po, tulad ng binanggit mo na para sa inyo si Jesus ay tao, yan po ay pananaw lamang ng mga tao sa inyong grupo. Kasi alam naman natin sa loob ng Kristyanismo ay mayroong mga iba't ibang grupo na hindi katulad ng paniniwala mo. Kasi marami ang grupo na kung saan ang kanilang paniwala, si Jesus ay Diyos, hindi tao. Okay? At mayroong mga grupo na naniniwala na si Jesus at ang Diyos ay isa. So hindi ito katulad ng paniniwala mo. Kaya sabi ko, isa ito sa mga dahilan kung bakit naging dahilan sa amin na niyakap namin ng Islam dahil sa aming pagsusuri katulad ng pagtatanong mo ngayon. At iyan ang isang maliwanag na patunay na sa pananampalatayang Kristyanismo kahit isa lang ang libro na inyong binabasa at inyong pinaniniwalaan ay magkakaiba ang inyong mga pananaw at ang inyong pananampalataya. Tama? Yan. Kaya unang-unang kaibahan, gaya sinabi ko sa inyo kanina, sa Islam may dalawang bagay kaming pinagkukunan ng kaalaman. At ang ibabahagi ko sa inyo ay mula sa dalawang bagay na ito. Una, mula sa mga salita ng Diyos at ang tinatawag namin banal na Quran. So dito ako hahango ng isasagot ko sa iyo. Dahil ibinawal sa Islam ang mga Muslim na sila ay magpahayag ng mga bagay na wala sa mga sinabi o wala sa mga revelasyon o mga kapahayagan ng Diyos. Ang ikalawa, mula sa mga kapahayagan ng huling propeta. Siya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sa pananampalatayang Islam, si Jesus na tinatawag na Kristo, siya ay mayroong mataas na antas at siya ay ibinibilang bilang isa sa mga dakilang propeta sa pananampalatayang Islam. Pakinggan niyo po ito. Sa pananampalatayang Islam, isa sa mga kapahayagan, si Allah ay nagsugo ng napakarami, libo-libong mga propeta. Libo-libo. Kaya mayroong nagpahayag, 124,000. Okay? Pero sa libo-libong propeta na ito, pakinggan niyo po, ang 5 dinakila ni Allah. 5 propeta, ang binigyan niya ng pagdakila. Ang una ay si Propeta Noah, ang istorya tungkol sa baha. Pangalawa, ang si Propeta Abraham, okay, na kung saan siya ang tinutukoy na ama ng pananampalataya, sa kanya nagmula ang mga propeta. Okay, ang pangatlo ay si Propeta Moises, ang tungkol sa pagtawid ng mga Israelita sa Dagat Pula, sa Red Sea. Ang ika-4 ay ang tungkol kay Hesus Kristo. Okay, tingnan nyo sa dami ng libo-libong propeta, isa si Hesus Kristo sa mga 5 dakilang propeta sa Islam. Okay? At ang pang-5 propeta na tinutukoy natin ay ang huling propeta sapagkat sa kanya ginawang ganap ang pananampalataya ng mga propeta. At pananampalatayang Islam, ang lahat ng mga propeta, katulad na sinabi ni Hesus Kristo bilang tao, bilang mayroon siyang mensahe, bilang sugo, kasi sa loob ng Biblia, maraming bersikulo na si Jesus ay nagpakilala bilang sugo. Okay? So ang salitang sugo ay tumutukoy sa mga tao na pinili ni Allah na isinugod niya sa bawat panahon, sa bawat bansa, bawat nasyon. At si Hesus Kristo ay isa sa mga tinukoy na mensahero at propeta sa Islam. Okay?
Sa loob ng pananampalatayang Islam, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Allah din ay nagsugo ng mga mensahero. So bukod sa mga propeta, may isinugo si Allah ng mga mensahero. Sino ang mga mensahero? Sila yung mga tao na pinili niya sa pamayanan ng mga tao na iyon sa kanilang panahon na pinagkalooban niya ng kapahayagan. Ibig sabihin sila ay tumanggap ng mga salita, ang iba ay tumanggap ng mga revelasyon, ang iba ay tumanggap ng mga kasulatan. At ang 5 ay dinakila. Sa dami ng mga mensahero, 5 uli ang dinakilang mensahero. At magugulat kayo. Ang una, si Propeta Abraham. Sa kanya ibinigay ang unang kasulatan, tinatawag na suhuf o yung scroll. Ang scroll ay isang uri ng dokumento na kung saan ito ay binubuksan. Kaya tinatawag na scroll. Kaya pagka nagko-computer, pag sinabing scroll, mag-up and down ka. So ganoon ang scroll na ibinigay kay Propeta Abraham, na nandoon ang mga revelasyon at kapahayagan ng Diyos. Ang ikalawa ay ang tinatawag na Torah. Ito ang libro na ibinigay kay Propeta Moises, bukod pa dun sa tableta na kinapapalooban ng 10 utos. Kasi marami ang mga tao, akala nila ang Torah yung 10 utos. So hindi. Ang Torah ay ang libro na kinapapalooban ng mga kasulatan, revelasyon, mga batas na ibinigay kay Propeta Moises para ipatupad sa kanilang panahon. Okay? At pagkatapos noon ay tinatawag na Zabur o yung Salmo na ibinigay kay Propeta David. Okay? At ito ang libro na ito ay binabasa ni Propeta David na merong himig. Ibig sabihin parang merong kanta o parang merong tono. Okay? At ang ika-4 ay merong libro na ibinigay kay Hesus Kristo na ang tawag sa kanya ay Injil. Okay? Ang kahulugan ay gospel o mabuting balita. At yan ang patunay na sa panahon ni Kristo, sa harapan ng mga tao, sa kanyang mga apostoles, siya ay nagpapahayag ng mga kapahayagan, revelasyon mula sa kanyang nagsugo. Ibig sabihin, sa kanyang panahon, meron siyang ginagamit na mga kapahayagan na mula sa Diyos. At yun ang libro na ibinigay sa kanya. Ang tawag doon, Injil. Okay? So, palagay mo ba, brother, na sa panahon ni Kristo, ang binabasa niya ay ang Biblia na binabasa mo ngayon? Palagi hindi. Tama. Bakit? Kasi ang Biblia ay naisulat, wala na si Yesu Kristo bago ito nailimbag. Kaya maliwanag, si Jesus gumagamit ng libro na ibinigay sa kanya, si Allah. Kaya ang aming paniniwala. Kaya at ang panglima, ang banal na Quran. So ang tanong, bakit may Quran? Dahil ang lahat ng naunang mga kasulatan na binanggit natin, ito ay pinabayaan ng mga tao. Ibig sabihin, okay? So ang unang mga kasulatan na binanggit natin, ito ay mga nangawala, ito ay mga nangasira, at ang iba ay pinangahasan ng tao. Pinalitan, dinagdagan, binawasan, hinaluan ng salita ng tao. Dahil doon, nagbago-bago ang pananaw at nagkaroon sila ng kanilang mga paniniwala at pananampalataya. Kagaya ng nangyari sa Biblia ngayon. Okay? At ito ang purpose kung bakit may Quran. Ang Quran, ibinalik ni Allah ang mga kapahayagan, ang revelasyon sa mga naunang libro, ibinalik ang mga batas, kaya ang Islam, ang tanging reliyon na hanggang ngayon ipinagtutupad ang mga batas na ibinigay sa mga unang mga propeta. Isa sa mga batas na sinabi ng Diyos, atut for atut, an eye for an eye. Ibig sabihin, ang kaparusahan ay ayon sa kanyang nagawang kasalanan. Pag ikaw ay nakapatay, ano daw ang parusa? Patay din. Kamatayan. Walang ibang reliyon ang napapatupad yan maliban sa Islam. Kahit ito ay nasa loob ng mga Biblia at ng mga unang kasulatan. Nasa Biblia pala yung gano'n. Oo, nasa Deuteronomy. Nasa Quran pala. Nasa Quran din siya. Dahil ang Quran, ito ay pagbabalik ng mga kautusan at revelasyon ng Diyos na ibinigay sa unang mga propeta. Kaya kung ang binabasa ng mga Muslim ngayon ng Quran, ay doon mo matutungayan ang tunay na pangyayari sa panahon ng mga unang propeta, ang tungkol sa baha ni Propeta Noah, ang tungkol sa kasaysayan ni Propeta Abraham, ang tungkol sa buhay ng mga naunang mga propeta na dumanas na maraming pagsuyo. So, babasa natin sa loob ng Quran. There are 25 prophets na hindi ginawa si Allah bilang ehemplo sa mga tao na pagkukunan natin ng mga paalaala, babala at mga kaalaman at karunungan. Malinaw po. So, ang ibig po sa talaga sabihin, si Kristo ay hindi sa Diyos. Hindi rin sa tao. Actually, siya ay tao kasi ang kanyang katawan ay katulad ng katawan natin dahil hindi sa kanya ang kaluluwa mula sa salita ng Diyos. Ito ay nabuo sa loob ng sinapupunan ni Birheng Maria ay si Yesu Kristo katulad natin bilang tao. Siya ay nagugutom, siya ay nauuhaw, siya ay natutulog, siya rin ay nagagalit.
So walang kaibahan si Jesus Cristo sa atin, maliban na lamang sa kanyang kapanganakan. Wala siyang tatay. Wala siyang tatay. Pero hindi sapat na ang pagkawalan niya ng tatay ay maging dahilan para siya ay maging Diyos. So, hindi pwedeng gawing milagro ang batayan para maging Diyos ang isang tao. Kasi meron pang higit na milagro sa kapanganakan kaysa Yesu Cristo. At tinutukoy natin ay si Adan. Si Adan ay tao na lumikha mula sa wala. Okay, so ibig sabihin, kung pag-usapan ng milagro, mas higit ang karapatan ni Adan na siya ay tawagin Diyos o anak ng Diyos dahil mas milagro ang kanyang pagkakalikha. Walang ama, walang tata, walang ina. Pangalawa, lumikha si Adan ng tao na mula sa lalaki lamang na walang babae. Ang namagitan, ang tinutukoy ay si Eva. At kung milagro ang pag-uusapan, mas milagro ang kapanganakan ng tao na yun nagmula sa lalaki. Kasi walang ibang tao na nagmula sa lalaki, maliban lamang kay Eva. At dito pumasok yung pangatlo, si Yesu Cristo bilang isa sa pamamaraan kung paano lumikha si Adan ng tao. Lumikha siya ng tao na mula lamang sa babae na walang lalaki ay sumiping, nakipagtalik, o may bahagi sa kapanganakan ni Yesu Cristo. At ito kinumpleto. At ang ikaapat na pamamaraan, lumikha si Adan ng tao mula sa lalaki at sa babae, mula sa ina at sa kanyang ama. Tayo na yun. Kaya ibig sabihin, tayo ang lahat ng tao sa paningin ng Diyos, tayo ay milagro. At sa paningin ng Diyos, tayo ay isang perfectong lumikha. Kahit na tayo ay bulag, kahit tayo ay may kapansanan, kahit tayo ay ibang kulay, sa paningin ni Allah, lahat tayo ay pantay-pantay. Sa paningin niya, sino yung mabuti sa atin? Siya na mayroong takot sa kanyang puso na kumikilala sa kanya. Ito ang Islam. Ayun po mga kababayan, mga OFW, ito po napakinggan natin ang mensahe ni Brother Yusuf. Ngayon po, sa susunod Friday, subayan po ninyo, marami pa kaming pag-uusapan, pero handa kayo ng tanong. hingi po tayo ng statement galing kay Brother Yusuf para po mapakinggan din yung mga OFW, mga viewers natin. Mensahe mo po sa ating mga viewers, Brother. Kaya po sa mga naghahanap ng katotohanan at naghahanap ng tunay na reliyon, nagmumungkahi lamang po kami. Isama niyo po ang Islam. Dahil una, ang Islam ang reliyong inangkin ng mga propeta. Ito ang reliyon ng ating mga ninuno. Kaya bago dumating yung mga kasila at kinakilala ang Kristyanismo, dinatnan nila ang ating mga ninuno, Datu, Ra, Sultan, Lapu-Lapu, Datu Puti, Ra, Suleiman, Matandula na mga Muslim. Kaya ang sinumang Pilipino na yumayakap sa Islam, sila po ay hindi nagpabinyag, nagpa-convert o nagpalit ng leyon, bago sila po ay tinatawag sa balik Islam. Ayun po mga ka-OFW, ngayon po, doon po sa mga viewers natin, kung meron pa kong katanungan, please comment lang po kayo kung ano yung mga tanong at ipapaabot po natin kay Brother Yusuf ang inyong mga katanungan. Okay po, maraming salamat. Brother. Kasiyahan po namin na maging bahagi po ng vlog ni Brother. Mabuhay ka, Brother. Thanks po.